So, pakisabi nga sa katabi mo, kamusta ka na? The whole week ay talagang hindi biro-biro. Maulan. Kahapon ay nagdalawang isip ako pero walang choice eh. May kakasal po ako sa Alfonso. Malakas po ulan at medyo nagbabaha-baha na sa ibang lugar. So ako po ay nagdadalawang isip kung itutuloy ko o hindi. Pero hindi naman pwedeng hindi ituloy dahil kasal yun. Talagang pwede akong matanggalan ng lisensya. Pero meron naman paraan, pwede akong kumontak ng pastor sa Alfonso. Nagpray ako na tumigil ang ulan, ang bagyo, pero hindi nangyari. So, nag-decide po talaga kaming tumuloy na. At sa awa naman ng Diyos, nakarating kami ng Maluwalhati. 1 hour before, nandun na kami nila, Mama Cynthia. At 1 hour before, 2 hours before, andun na kami. Kasi alas 2, anong oras ba tayo nakarating? 1:15, ito ang kasal. Di 1 hour before nga. Nandun na tayo. Hindi yung biyahe yung sabi ko. 1 hour before, tatalo no? Tatalo. Ang sabi ko lang, 1 hour before, nandun na tayo. Tatalo no? Di bali na nga. Bali na nga. Hindi man dininig ng Lord yung prayer ko na tumigil ang ulan. May mga prayers tayo, hindi nangyayari, di ba? May mga in-expect tayo na hindi natutupad. At pwedeng sakyan ng kalaban na pwedeng tayong sabihan, mahina ka sa Lord mo. Hindi dinidinig. Pero hindi yun ang dapat nating tingnan eh. Oo, hindi nga tumigil ang bagyo. Oo, may mga baha. Pero hindi kami iniwan ng Diyos. Sinamahan kami at matagumpay kaming nakarating sa aming destinasyon. Maring hindi nga tinatanggal ng Diyos yung mga problema, maring hindi nga dinidinig ng Diyos yung ating mga hinihingi, pero hindi ibig sabihin nun, hindi matutupad ang iyong inaasahan sa Panginoon. Pwede pa rin mangyari kahit nandoon ka sa gitna ng sitwasyon. Magpapatuloy na talagang kasama natin ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kaya sa araw-araw po, ang ating pong title ay pinamagatan po nating, eto na, Victor, ito na pala, sorry. Victor and not victim. Victim or victor. Anong mas gusto natin dyan? Maging victor o maging victim? Araw-araw, kayo po ang mamimili. Gusto mo bang maging biktima? O gusto mo bang maging matagumpay? Ikaw ang magpapasya, ikaw ang pipili. Katulad ngayong hapon, nagtagumpay tayo. Mas pinasya nating pumunta kahit na may pagbabanta ng ulan at baha na makarating sa sambahan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinili natin. Kaya tayo ay naging victor ngayong hapon sa harapan ng Diyos. Araw-araw, tayo ang magpapasya sa magiging kalalabasan ng ating buhay. Hindi mawawala ang problema. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi mawawala ang kakulangan. Hindi mawawala ang kagipitan, ang karamdaman. Hindi mawawala yan. Pero, nasa sa atin pa rin kung anong gusto nating mangyari sa ating buhay. Ang magtagumpay o mabigo. At naniniwala ako, kapag tayo sinasamahan ng Diyos, hindi tayo mapapahiya, lagi tayong magtatagumpay sa buhay na ito. Tayo po tayong lahat.
paano po tayo magiging victor and not victim? Ito pong babasahin po natin, ito po ay mag-iingat sa ating puso na sa pamamagitan nito, lagi nating mapili ang tamang daan patungo sa mataas na pagkatawag ng Diyos na mahayag siya sa ating buhay. Basahin na po natin. Ready, go. Ang pag-ibig ay matitisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainitin o mapagmalaki o ambo. Hindi magaspang ang kilos. Hindi ito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamuin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapakasan nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yes, Lord. Samahan niyo po kami at pangunahan ng iyong banal na Espiritu upang, O Diyos, maranasan naming laging piliin ang magtagumpay. Totoo, Panginoon, na kung hindi kami magiging maingat, kami ay magiging biktima at kami rin, O Diyos, ang siyang mahihirapan. Panginoon, nangako ka na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Ano man ang pinagdadaanan namin, ano man ang sitwasyon namin, pwede pa rin namin piliin na maging victor and not victim, O God. Panginoon, maluwalhati ka sa aming buhay, sa aming kalagayan, sa aming pangangailangan. Salamat po sa kasapatan ng iyong biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Meron pong isang taxi na pumapasada. At sa kanya pong paglalakbay, may pasahero po siya. Bigla po merong nag-cut na sasakyan. Galit na galit sa kanya. At hindi naman niya alam kung ano yung nagawa niya. Siguro, na-overtake niya to na hindi niya sinasadya. Siguro, naalangan sa pagdadrive niya. Pero wala naman siyang intensyon kasi siya ay nagtatrabaho ng maayos. Isa po siyang mananampalataya. Maya po, pag-pray pala natin si Ate Mercy, no? Ate Mercy, bala ko sana sa opening eh. So, ang ginawa nitong mainit ang ulo, kinat siya at hinarangan yung daanan niya. At itong taxi driver ngayon, patigil sa gitna ng kalye, bumaba ngayon yung sasakyan, yung kotse, at sa pagbaba nito, galit na galit siya. Ay dahil nakasara yung mga salamin nung taxi, ang nakikita lang niya, galit na muka, pakatapos ganyan ng ganyan. Halatang nagmumura, halatang galit na galit. Nakakita na ba kayo ng taong gustong-gusto na kayong saktan, sugurin, at galit na galit? Naka-experience na ba kayo ng ganon? Na talagang matatakot kayo kapag talagang aambaan na kayo, sasaktan na kayo. Ano magiging reaction nyo? Kayo ba ay magagalit din? Sasabayan nyo ba? At talagang hindi kayo papatalo? Sino dito ang aambarin o gagante? Ako, hindi natin masabi, no? Pero alam nyo, laking gulat. Hindi siya bumaba sa taxi niya. Samantalang yung lalaki galit na galit at naggaganon na naggaganon at naggalit na galit. Pero alam niyo ang ginawa ng taxi driver? Kumaway lang siya at ngiti lang siya ng ngiti. Ang sabi niya, tapos nginingitian lang niya. Naka-experience na ba kayo ng ganon? Giningitian nyo yung galit na galit sa inyo at kinakaway-kawayan nyo pa. Alam nyo kung ano nangyari?
yung pasahero ng taxi, gulat na gulat sa kanya. Nakuha niyo pa po siyang ngitian at kaway-kawayan. Samantalang kung titingnan, ang may mali naman talaga yung sasakyan na yon. Bakit nakukuha niyo pa pong ngumiti-ngiti at kumaway-kaway doon sa mga ganun tao? Alam niyo, sagot ng taxi driver, maraming tao sa paligid na punong-puno ng basura ang puso. Punong-puno ng mga hindi magagandang bagay na kapag nakaka-encounter ng conflict, nakaka-encounter ng hindi nagugustuhan, lumalabas yung laman ng puso. Kung yan ay galit, kung yan ay inis, kung yan ay init, lalabas at lalabas yan sa reaksyon. Hindi maitatago sa reaksyon kung ano talaga yung laman ng puso. Punong-puno na. Sabi nung pasahero, ba't nakukuha nyo pang ngumiti? Hindi halos. Minumura na nga kayo eh. Hindi nga lang natin narinig kasi sarado yung ating mga salamin. At ngumingiti pa kayo, kumakaway-kaway. Yun nga ang sabi ng taxi driver. Alam mo, ang mga ganun tao, nagbubuhos sila ng basura at nasa sayo kung tatanggapin mo yon o hindi. Kasi kapag yun ay lumalabas sa kanilang bibig, yung basura sa kanilang puso o sa kanilang isip, at pagkatapos sasambutin mo yon, ikaw ay madudumihan. At para hindi mangyari yon, ano ang dapat gawin? Sabi ng taxi, ngitian mo lang. Kaway-kawayan mo lang. Pakingitian nga ang iyong katabi. Ayan. Kanina, laban ni Pacquiao. Oh, sino nakapanood? Ano yung score? Draw. Kahapon, in-interview yung coach ni Barrios. Ang pakaiingatan mo pag si Pacquiao daw ang kalaban, yung ngiti ni Pacquiao. Kapag nagkaroon kayo ng face-to-face ni Pacquiao, kalaban mo siya, ingatan mo yung ngiti niya. Kasi kapag nginitaan ka ni Pacquiao, the night before ng laban, may mental, may tawag doon, may mindset yun, may mental game yun. Kasi kapag ang kalaban mo nakangiti sa'yo, ano man yung intensity mo, ano man yung pwede mong laban, parang ando doon yung kaisipan, paano ko to sasaktan ng bait-bait? Paano ko to paparehasasan? Sobrang bait. Ganun lang talaga si Manny Pacquiao eh. Pero sabi nung coach, yon ang babantayan mo kay Manny Pacquiao. Pag nahulog ka sa ngiti niya, pagpasok niyo sa ring, nag-iiba yan. Magiging monster yan. At pag hindi ka naging handa, babagsak ka. Mga kapatid, kaya ito ang binasa natin. Ang pag-ibig ay, balik tayo sa umpisa. At makabosok ba ito? Yun. Ayan o. Bakit ito ang ating binasa? Ganun ang title natin ay maging victor at hindi victim. Kapag ito po ay nasa ulo natin, kapag ito po ay naunawaan natin, kapag ito po ay naipamuhay natin, wala pong makakatalo sa atin. Wala pong makakadaig sa atin at makakaranas po tayo ng kasiguraduhan ng pagtatagumpay. Imagine, ang sabi diyan, hindi ito mainggitin. Mainggitin po ba tayo? Kung ang kapitbahay mo o ang kapatid mo ay nagtatagumpay, nakakabili ng bagong gamit, nakakabili ng bagong cellphone. Kung yung kapitbahay mo o yung kapatid mo merong bago, naiinggit ka ba? Anong nararamdaman mo? Di ba meron tinatawag na crab? Na kapag yung kapwa daw ay
umaangat, parang hinihila pababa. Kasi parang naiinggit. So, kapag wala po tayo niyan, masaya pa tayo. Uy, ganda cellphone mo, bago. Uy, ganda damit mo, bagay sa'yo. Uy, bago boyfriend mo, bago girlfriend mo, ha? Bagong palit, ha? Ikaw ay natutuwa sa nagaganap na pagtatagumpay, pag-unlad na iyong katabi. At nakikisa, you are happy for him or for her. At hindi ka, ito pa, hindi mainggitin at hindi mapagmalaki o hambog. Sino dito ang mayabang? Okay. Sino na lang dito ang humble, mapagpakumbaba? Ayun, si ano daw, mapagpakumbaba. Yeah, hallelujah. Kita niyo si Manny Pacquiao, every time nalalaban siya, hanggat maaari, ayaw niyang ipagyabang yung kanyang lakas. Kundi, lagi lang niyang sinasabi na sa ring na lang po tayo magkaalaman. Kasi lahat ng nakakalaban niya, no, naghahambog. Pero sa bandang huli, natatalo. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling gusto. Ayan. Tayo ba yung pag gusto natin, pinipilit natin? Hindi, gusto ko to eh. Pinipilit natin? Tayo ba yung tao na hindi pwedeng hindi? Basta gusto, gusto? So, delikado po pala yan. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin. Okay? Hindi magagalitin. Madali ka bang magalit? Hindi lang nangyari yung inaasahan mo, hindi lang nangyari yung ine-expect mo. Nagagalit ka na ba agad? Joshua? Madali ka bang mainis? Madali ka bang magalit? Hindi ka lang nabate, hindi ka lang napansin, hindi ka lang nailibre, hindi ka lang nabigyan. Nagagalit ka na ba? At ito pa, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Ano sa English yan? Hindi, sa ibang Tagalog, hindi nagkikimkim ng sama ng loob. Pakitanong yung katabi mo, kamusta tayo? Ito yung mga kapatid, ang babantayan natin yung puso natin. Okay? Babantayan natin. Alam nyo ba, masarap mabuhay na walang kagalit? Ang sarap mabuhay ng lahat ay, bagamat imposible, no? Lahat kasundo mo. Lahat nakakangitian mo pagdating sa labas. Hindi yung paglabas mo, nakita mo yung isang tao, gusto mong umiba ng landas. Gusto mong tumawid ng kalsada. Masarap yung kahit saan ka pumunta, wala kang kagalit, wala kang kasamaan ng loob. At ikaw yung tao na sinisigurado mo, wala kang inaargabyado. Meron kasing iba, ma-promote lang, mataas lang, ay talagang nakakaapak sa iba. Yon ang delikado. So, siguraduhin po natin, tayo bang lahat ay nakapagpatawad na? Yan. Tayo bang lahat ay malayang-malaya na sa sama ng loob? Wala tayong kagalit. Ang sabi nga, pag kami kinikimkim tayong sama ng loob, ano nangyayari? Ayun, sumasama daw ang mukha. At ang sikreto daw ng pampabata, kailangan tayo laging maaliwalas ang puso. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa. Ayan. Hindi natutuwa kung hindi natutuwa sa katotohanan.
nung hindi ko natuloy tungkol sa nakikibuloy no? Sorry. Ito pa. Ang pag-ibig ay pinapasa nito ang lahat ng bagay. Wow! Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ng lahat ng bagay at ito matindi. Tinitiis ang lahat ng bagay. Sa makatwid, ang isang taong may pag-ibig ay matiisin. Hallelujah. Matiisin ba tayo? Paano kung may kasama kang pasaway? Kaya mo ba bang tiisin yan? Kung ang kasama mo, matigas ang ulo. Kung yung kasama mo sa bahay, masipag kumain, ay maghugas ng plato. Kung yung kasama mo sa bahay, laging ang sarap ng tulog, pero hindi nagliligpit ng higaan. Parang modelo, palit ng damit, pero hindi naglalaba. Maganang kumain, pero ayaw maghiwa ng sibuyas. Meron ka bang ganong kasama? Sasabihin mo na lang, meron, pero tinitiis ko na lang po. Masama ba magtiis? Siguro naman, balanse lang. Siguro, ay para matulong, kasi hindi mo rin siya mahal o matutulungan kapag tinitiis mo lang at hindi mo naman siya sinasabihan. Kumbaga, sa English ay tinotolerate at nako-correct. Kaya tayo ay nandito para tayo po ay magtulungan. Pero ang kamangha-mangha, ang pag-ibig pala ay matiisin. Ang pag-ibig pala ay pinapasa nito ang lahat ng bagay. Hindi nagkikimkim, hindi mayabang, hindi mapagmataas, mabait, mabuti. Ang pag-ibig ay tapat. Ang pag-ibig ay matyaga, mabait. Kung ang pag-ibig na ganyang uri ay nasa sa atin, wala na sigurong makakapagpainit ng ulo natin. Wala na sigurong maghihiwalay na mag-asawa. Wala na sigurong magkaka-divisyong church. Alam nyo ba, maraming church dito sa Cavite City, ang bunga ng pagkakahati-hati. Maraming mga simbahan, katulad ng isang church sa Manila, ay dati daw yung Bethel. Naging Batel. So, sa magkakapatid, wala nang magkakasakitang magkapatid. Wala nang pamilyang masisira kung ang bawat isa may ganitong uri ng pag-ibig. Kaya lang minsan pagdating sa mana, eto na ang mana. Pagdating sa pera, naniniwala ba kayo malakas makasira ng relasyon ang pera? Malakas makawasak ng relasyong mag-asawa at pamilya ang pera? Kung minsan, natatanong ko, sana hindi na-invento ang pera para wala nang pinag-aawayan. Ngayon, ang tanong, posible bang masunod, maipamuhay ang ganitong pag-ibig? Tingin nyo. Posible o imposible? Sino dito ang posible? Taas ang kamay. Tahimik. Isa, dalawa, yes. Posible po, pastor, na yan ay maipamuhay. Yung mabait, matyaga, laging nagtitiis, lahat ng bagay. At kapag yan ay nangyayari sa Jesus San Antonio, hindi mahihina ang simbahan ito. Hindi mahahati ang church na to. Lalakas at lalaki ang simbahan ito. Sapagkat ganitong uri ang pag-ibig na magpapasigla sa ating mga relasyon. Ang tanong, ang kanina nagtanong, posible ba? Halos dalawa lang ang sumagot. 3, Brother Romy. Sino naman naniniwala? Imposible to. Taas ang kamay.
Sino dito? Ang gitna lang. Teka, may kausap ba ako? Tatapatin ko na po kayo. Actually, wala po talagang makasunod niyan. Wala po talagang makagawa niyan. Kaya nga, ang sabi diyan sa 13, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito. Ano yung tatlo na yan? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tansinin nyo, the greatest of this is love, but not the only thing. Para maranasan natin na maging victor, hindi victim, wag lang natin titingnan na sapat na ang pag-ibig. Sabi ng Beatles, meron silang hit song. Naabutan nyo ba yung hit song ng pag-ibig? All you need is love. All you need is love. Nag-hit song yon. Ang tema ang tunog nun ay ganito. All you need is love. Uy, ganon. Sino nakarinig nun? All you need is love. Tan, tan, tan. All you need is love. Hindi po. Kasi kung love lang ang kailangan natin, wala ang pananampalataya, wala ang pag-asa, pwede pa rin tayong maging victim sa mundong ito. Mga kapatid, ang mundong ito'y malupit. Ang mundong ito ay mabigat. Ang sabi nga, in this world, you will have tribulation. Sabi sa John chapter 16, sa mundong ito, makakaranas tayo ng mga kapighatian. Whether we like it or not. Hindi birong problema. Mararanasan natin ang matitinding sitwasyon. Lalo ngayon, ang mga nangyayari, lalo ngayon, nararapit na yung pagdating ng Panginoon sa mga senyales. Therefore, mga kapatid, para maging victor, makita natin, kailangan din natin para maipamuhay ang ganitong pag-ibig. Hindi natin itong kayang ipamuhay. To live out this kind of perfect love, defined by the Bible, we need faith. Sabihin nyo, pananampalataya. Bakit? Kasi with faith, all things are possible. Imposibleng magtagumpay sa mundong ito ng pag-ibig lang. Kailangan meron kang matibay, malago, malalim na pananampalataya kasama ng pag-ibig. Dahil yung pag-ibig na ito, magagawa lang natin sa isip, sa salita at sa gawa sa pamamagitan ng tulong at biyaya ng Diyos na meron tayong koneksyon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. It is impossible to be patient all the time, especially if you don't feel like it. Na maging pasensya ka palagi. Lalo na, anong sabi ng Panginoon? Ilang beses daw tayo magpapatawad? Ilang beses tayo magpapatawad sa mga kaaway natin? Sabi ni Peter, spiritual na spiritual, Panginoon, 7 times po ba? Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, 70 times 7. Magpapatawad tayo, hindi literal yun na 149 ha? 490. Hindi literal yun. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hanggang humihingi ng tawad, patawarin mo. Panginoon, paano kung hindi humihingi ng tawad? Patawarin pa rin ba natin? Oo! Kasi ang Panginoon, nung nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi naman humihingi ng tawad yung mga Pariseyo, yung mga Saduseyo, yung mga tao, Panginoon, pinako ka namin sa krus. Panginoon, pinagaling mo kami. Pero pinako ka namin, patawad. Hindi naman humingi ng tawad, pero pinatawad niya. Bakit nakuhang magpatawad ng Panginoon sa kabila ng ginawa sa Kanya?
Sa kabila ng kabutihan, nakuha pa rin gawin sa kanya pero nakuha pa rin magpatawad ang Diyos. Sapagkat ang Panginoong Hesus hindi lang punong-puno ng pag-ibig, punong-puno siya ng pananampalataya sa Diyos na buhay. At ang mga taong punong-puno ng pag-ibig at pananampalataya sa Diyos na buhay, kaya niyan tanggapin ang pinakamabigat, kaya niyan tiisin ang lahat ng bagay, at siya ay magtatagumpay sa mundong ito sa tulong at biyaya ng ating Diyos. So mga kapatid, with faith all things are possible. Ayaw na naman, Brother Harold, kailangan tiisin siya. Mark 9:23, ang sabi ng Panginoon diyan, if you can believe, all things are possible. Pag sinabing all things, ano ibig sabihin? Lahat ng bagay posible sa sino mang sumasa. If you believe, mga kapatid, if we believe, we can be what God wants us to be. Pwede tayong maging tao ng Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, kahit tayo ay nasa paligid ng mga taong ang hirap mahalin. Nakaranas na ba kayo ng tao, ginawan mo na ng kabutihan, ginawang ka pa rin ng masama. Nginingitian mo na, sinisimangutang ka pa. Tinutulungan mo na, ginagawang ka pa ng masama. Huwag ka na magulat, nasa mundo tayo na punong-puno ng mga taong hindi mo maintindihan ang ugali. Pero hindi ka matatalo. Ikaw ang mananalo dahil madadaig mo ang anumang mga katigasan ng ulo dito. If we believe, then God will empower us na maging mabait at mabuti pa rin. Kilala niyo si Joseph the Dreamer? Di ba? Binugbog siya. Pinahirapan. Itinapon sa balon. Ano pa? Ibinenta. At pagkatapos, naging alipin. At pagkatapos, napagbintangan. At pagkatapos, nakulong. Hindi 1 taon. Hindi 2 taon. Hindi 3 taon. Nakulong siya. Kung tutusin, ang puso niya dapat punong-puno na ng kapaitan. Punong-puno na ng paghihiganti. Babangon ako. Di ba pag ikaw ay aping-ape, hindi ka papayag na isang araw. Pero mga kapatid, huwag kang gaganti. Ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka mananalo. Pero alam nyo, dapat lagi nating babantayan yung puso natin. Guard our heart above all else. And the best way to guard our heart ay lagi kang magpe-pray sa Panginoon upang ang puso natin palaging intact sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Dahil araw-araw, pwedeng mapuno ang puso natin ng samahan ng loob. Pero no, God is in control. God is allowing things not to make us bitter, but to make us better. Pansinin niyo yung mga taong maunawain. Pansinin niyo yung mga taong mabait, madaling i-approach, madaling makaunawa, madaling lapitan, madaling kausap. Ito yung mga taong dumaan sa mga matitinding pasakit sa buhay. Ito yung mga taong nasaktan mabuti. Ito yung mga taong naagabyado. Pero, nalagpasan nila yon. Si Joseph, nagkaroon siya ng 2 anak. Ang anak niya ay ito, Genesis 41. Joseph named his firstborn Manasseh. Nasa Egypt pa rin siya nito, ha? Kung saan nakaranas siya ng mga pagkabintang sa kanya, pagkakulong, nakulong siya ng walang kasalanan,
naging alipin, hindi biro-biro. Pero, ang sabi niya, pinangalanan niya ang una niyang anak na Manasseh. It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household. Tinulungan siya ng Diyos makalimutan ang lahat ng kanyang mga troubles at ang kanyang namimiss na pamilya. At yung pangalawang anak ay pinangalanan niyang Ephraim. Bakit? Kasi nakita niya, dahil sa Diyos, God has made me fruitful. Sabihin niyo, fruitful. Pag sinabing fruitful, ang ibig sabihin niyan ay masagana, matagumpay. Pag sinabing fruitful, ang ibig sabihin niyan ay, victories. Mga victories. Siya ay naging victor in the midst of suffering. Kapatid, anong kinalalagyan mo ngayon? Hindi plano ng Diyos na ikaw maging biktima sa pinagdadaanan mo ngayon. Hindi matatapos ang iyong sitwasyon na ikaw ay matatalo. Sa gitna ng iyong pinagdadaanan ngayon, ano man yan, sisiguraduhin ng Diyos, maluluwalhati siya sa buhay mo. Ikaw ay magtatagumpay. Ikaw ay sasagana. Ikaw ay lalakas. Ikaw ay lalago sa iyong kalagayan. Hindi ka magiging talunan sapagkat kasama natin ang Diyos na buhay. Kahit na nasa sufferings ka, kahit na nasa difficulties ka, basta kasama mo ang Diyos, sigurado ang pag-unlad. Sabi nga ng isang writer, mas pipiliin ko pa ang ako ay nasa maalong dagat kasama ang Diyos ng Panginoon. Sapagkat may katiyakan ako na ako'y makakarating sa aking pupuntahan. Kaysa pumalaot ako sa mapayapang karagatan na hindi ko kasama ang Panginoon. Kapatid, kapag mas marami kang mga troubles ngayon, pero kasama mo ang Panginoon, huwag na huwag kang matatakot. Basta't ang puso mo puno ng pag-ibig, puno ng pananampalataya, all things are possible to those who believe. Ang sabi pa dito sa nawala. Hindi ko pala naisama. Bakit ko po ito pinipreach sa inyo mga kapatid? Ito kasi yung talagang mangyayari sa mundo. Hebrews 12:26, 27. Sa pagkakatong iyon, niyanig ng kanyang tinig ang lupa. Subalit ngayon, nangako siya na sinasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ngayon, ang salitang minsan pa ay nagpapahiwatig ng pag-alis ng mga bagay na mga bagay na niyanig. Pero ang pagkalang ko diyan, mga bagay na nayayanig. Gaya ng mga bagay na ginawa. Upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ako ang prayer ko, lahat tayo magtatagumpay na makukuha ng Panginoon. Wala isa man ang maiiwan, ang mayayanig. Pero nasa sa atin ang choice. Do we choose to become victim or victor? Ang prayer namin ng core, kaya namin hinati ito by groups para mabantayan ang lahat ay lumalago. Lahat ay tumitibay. Lahat ay lumalakas. Pero hindi ibig sabihin nun, saklaw namin ang kalooban nyo. Kayo pa rin na magpapasya. Ang simbahan nag-o-offer ng discipleship program para matulungan ang bawat isa na tumibay. Sa mundong ito,
may mangyayaring pagyanig. May mga sinasabi pa nga yung tinatawag na the big one, di ba? Na pag ito raw ay nangyari, milyon-milyon Pilipino ang mamamatay. At talagang hindi natin pwedeng magkalma-kalma tayo, mga kapatid. Dahil ang pangako ng Diyos, yayanigin niya pa minsan. Hindi lang ang lupa, pati langit. Alam niyo ba, pag sinabing langit, ibig sabihin pati mga anghel, isi-shake ng Panginoon. Alam niyo yung mga demons, tsaka si Satan, saan ba galing yan sila? Di ba si Satan dating punong anghel? Ang pangalan niya ay Lucifer. Pero nayanig siya. Kasi nga, sa sobrang pogi ni Lucifer, sobrang galing niya, akala niya hindi na siya matatalo, hindi na siya mapapatalsik sa langit. Lumaban siya sa Diyos, nagmalaki siya. Nagmataas siya, naging mayabang siya. Mananalo ba siya sa Diyos? Nilikha lang siya, lumikha yun. Ano nangyari? Natalo siya. Ang nakamasakit lang, nagdamay pa siya ng ibang mga anghel. At ang tawag sa mga anghel na sumama kay Satan ay demons at fallen angel. Kaya pag sinabi sa'yo, mukha kang anghel, tanungin mo, anong klase? Baka fallen angel yung sinasabi niya. So mga kapatid, ito yung kaya ko to sinishare sa inyo, siguraduhin natin na araw-araw piliin nating maging victor. Hindi na po biro-biro ang panahon ngayon. Hindi na po uso ang mag-backslide ngayon. Hindi na po uso ang magpapalaro-laro. Hindi na po uso ngayon yung patampo-tampo. Mga kapatid, nag-uumpisa na yung pagyayanig. Kailangan lagi tayong malakas. Pinipili natin. Ngayon last. Ang sabi, three things remain. Faith, hope, and love. Nabanggit ko na yung love, nabanggit ko na yung faith, yung hope. Pag ang pag-asa mo ay nasa pera pa rin, mayayanig ka. Pag ang pera mo nasa sarili mo pa rin lakas, mayayanig ka. Pag ang pera mo nasa sarili mo pa rin kakayahan at talino, mayayanig ka. Pero pag ang pag-asa mo sa Diyos mo binibigay, hindi ka mabibigo, hindi ka mapapahiya. Put your hope in God. Sabi nga ni, why am I discouraged? Si David na to, nadi-discouraged pa rin. Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Ang mga sino mang nagtitiwala sa Panginoon, hindi mapapahiya. O maaaring hindi inaalis ng Panginoon yung problema. O maaaring hindi tinatanggal alagad ng Lord yung karamdaman mo. Pero isa ang katotohanan, hindi tayo iiwan ng Diyos na buhay at hindi tayo mapapahiya. Kaya mga kapatid, siguraduhin po natin na lumalagaw po tayo sa tatlong bagay. Sa ganitong pag-ibig, sa pananampalataya, at sa pag-asa. Tayo pang lahat ay tumayo. Salamat po aming Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan namin ngayon, huwag naming hayaan ang puso namin ay bumigat sa mga nakikita namin at naririnig. Sa mga nangyayari, sa mga relasyon. Napapaligiran kami, Panginoon, ng iba't ibang mga tao na maaaring maraming mga dala-dala na maaaring kung may pagkakataon minsan natatapunan kami ng mga basura sa puso. Ngunit tulad ni Joseph, nabantayan niya yung puso niya at naging mabungat na sagana pa rin siya in the land of suffering. Patunay, O Diyos, ang mga taong ang puso ay puno pa rin ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya
ay tunay, O Diyos, nangingibabaw sa mundong ito. Si Joseph ay naging prime minister. Si David na pastol ay naging hari. Naraanan nila ang lahat ng ito, ngunit napagtagumpayan nila. Lord, tinataas ko po sa iyo, ang sino mang Panginoong Hesus dumadaan sa mga hamon ng buhay, tulungan mo, Panginoon, na magpatuloy. Huwag susuko. Sa iyo sumuko, O Diyos. At pilitin pa rin namin, Panginoon, magpatawad. Pilitin pa rin namin, Panginoong Hesus, tiisin ang lahat ng bagay. Pilitin pa rin namin maging mabuti, matyaga, mabait, O Diyos. Pilitin pa rin po namin maging, Panginoong, hindi ipilit ang aming mga gusto. At Panginoon, magawa namin ito sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa inyo, upang ang aming pag-asa ay lumakas ng lumakas. Lord, tinataas din po namin si Ate Mercy sa pinagdadaanan ng kanyang pamilya, sa kanyang nanay. Naniniwala kami, Panginoong Hesus, hindi mo bibigyan si Ate Mercy at sino man sa amin ng pagsubok na hindi namin kaya, O Diyos. Lahat ng mga pagsubok na inaalam mo ay dumaan sa pag-i-screen mo, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, ay merong boundaries, O God. Inaalaw mo lang mga pangyayari na kung minsan di namin maintindihan, hindi para ma-destroy kami, kundi para lumago kami at tumibay sa pagkatawag mo sa amin. Lord, kahit anong mangyari, piliin pa rin namin na maging victor, O God. Hindi maging biktima, O God. Sa pagpili namin ng pagiging victor, ikaw ang mataas sa aming buhay. Lord, makatanggap ng himala, makatanggap ng kagalingan ang nanay ni Ate Mercy. Makatanggap ng kagalingan ang lahat na may karamdaman sa amin ngayon. Makatanggap ng mas nasapat na biyaya ang lahat sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.